Bagong lahat, nasa 5 or 6 months na after ma-injured ni Kyrie. Another 6 months pa ulit para makarecover siya. Meron na kasing clip si Kyrie ngayon na nasa shooting practice na parang wala namang injury nangyari. Dahil sa nangyaring injury ni Kyrie na nawala last season tapos bumalik naman si AD, nagkaroon ng what if dun. Kung hindi na injured si Kyrie, nakasama niya si Anthony Davis na parehong healthy, gaano kalalim ang aabuti nila sa playoffs? Dapat 2019 pa magkasama si Anthony Davis at si Kyrie dahil noong January 2019 nang mag-request ng trade si Anthony Davis, ang preferred destination talaga niya LA. Pero ang preferred destination ng Pelicans para kay Anthony Davis, ipadala siya sa Boston. Na-restrict kasi yun dahil hindi ma-trade si Anthony Davis papuntang Boston dahil merong Derrick Rose rule kay Kyrie Irving. Pareho kasi sila ng kontrata at restricted na isa lang dapat sa isang team. Kailangan mag-intay nun ng Boston ng off-season para mawala yung restriction. Kaso nauna or natuloy yung trade ni AD sa LA. Isa pa doon, ayaw ni Anthony Davis na maglaro sa Celtics dahil sa ginawa nila kay Isaiah Thomas. At nakalusot doon si Anthony Davis dahil malamang kung natuloy siyang i-trade sa Boston, maagang natapos ang karir niya dahil sa injury. Kahit nasa isang team na si Kyrie at si Anthony Davis, hindi naman sila nagkasama ng matagal sa loob ng court. Nung bumalik kasi si AD sa lineup para dito sa Dallas, nadala niya pa sa play-ins yung Mavericks. Kinapos nga lang noon ang Dallas sa dulo at kung nandun si Kyrie, mas magkakaroon ng challenge ang OKC kumpara sa Memphis. Malupit din tong si Kyrie na imbes maunahan ng iba mga insider, si Kyrie na ang nag-live at nag-discuss ng kanyang recovery transition. Wala namang hindrance sa recovery ni Kyrie, balik na siya sa mild practice. Base pa sa kanya, babalik siya ng Dallas lineup kapag 100% ready na yung katawan niya o recovered na siya. Hindi na 1,500%. Kahit si Taguro na malakas ng nilalang, hindi kinaya yung 120% pa lang. Ay yung kay Kyrie, 1,500. Ang bagong timeline ni Kyrie na makakabalik January or February. Pero yan naman talaga yung nire-report dati pa. Sa habol niya maging 100% recover, March ang pinaka-ideal dahil yung February dadaan kasi noon ng All-Star Weekend. Kung makakabalik si Kyrie sa dating form, base ito sa mga stats at data online, Achilles tendon injury versus ACL injury, alin yung mas malala? Sa pagitan kasi ng dalawa na yan, mas malala yung Achilles tendon injury. Based sa data, tanging si Kevin Durant sa modern NBA ang nakabalik sa dating form mula na magkaroon siya ng ruptured Achilles tendon injury. Halos walang pinagkaiba yung before and after. Ang pinagkaiba lang siguro mas lumipat siya ng ibang team. Si Klay Thompson nagkaroon din ng Achilles tendon injury pero nauna kasi noon na nagkaroon siya ng ACL injury. Yun ang nagpalala sa kanya. Ang hindi pa pinalad na makabalik sa dating form si Kobe, Elton Brand at lalo na si DeMarcus Cousins. Ang ACL injury naman worst na pwedeng mangyari sa isang player pero mas worse pa rin yung Achilles tendon injury. Mostly na nagkaroon ng ACL injury mga batang player sa modern NBA pero nakabalik pa sila. Tulad ni Zach LaVine noong 2017 na after niya makarecover naging all-star pa. Si Jamal Murray naman ang 2021 pagbalik niya naging champion pa at same game pa rin naman. Si Kristaps Porzingis noong 2018 nakabalik pa rin naman siya sa dating form. Hindi na nga lang yung all-star form. Bad side nga lang kay Porzingis, mas lumalala ang inaabot niya dahil nakuha niyang injury sa tuhod. Big man pa naman siya. Consistent pa rin naman si Kristaps Porzingis. Mga batang player na nagkaroon noon at nakarecover. Si Derrick Rose yung player na hindi rin siguro nakabawi sa ACL injury. Totally nag-decline yung laro niya. Pero yung injury kasi ni D. Rose, nagkaroon ng follow-up, torn meniscus injury. Based pa sa data, nasa 60 to 70% ang nakakabalik sa dating form kapag nagkaroon ng ACL injury kumpara sa Achilles tendon injury na nasa 10 to 20% ang nakakabalik. Sa side ni Kyrie, andun kasi yung factor ng edad niya. 33 years old siya nung nagkaroon ng injury, malaking epekto yun. Ang pinakamalapit na pwede mangyari kay Kyrie katulad ng kay Kawhi. Kaso yung kay Kawhi na injured siya, nasa 30 years old pa lang. Sa technicality, nung nakabalik si Kawhi or nakarecover, same level pa rin yung laro niya. Hindi nga lang yung availability. Dahil nagkakaroon ng complication yung tuhod ni Kawhi after niya magkaroon ng ACL injury.
Pero kapag si Kawhi naglalaro sa Clippers, malaki pa rin ang impact niya at sa kanya nakasalalay kung mananalo or hindi ang team kahit pa hindi siya ganong ka-available. Kaya laging discussion, kapag si Kawhi ay healthy papasok ng playoffs, nagiging dark horse yung Clippers or sila yung isa sa pwedeng maka-upset ng team. Si Kyrie naman nasa bad side ng 30s. Meron siyang 3 to 4 years na recovery time frame. Hindi lang yung basta makarecover sa 12 months. Katulad ng kay Kawhi na inabot ng nasa 3 taon bago gumaling yung mga injuries niya. At kung hanggang saan aabutin na magiging effective si Kyrie. Ang style niya kasi masyadong maraming movement. Si Kawhi simplihan lang yung galawan pero andun pa rin yung defense niya. Mostly idadaan din si Kyrie sa load management para ma-preserve pa rin yung dati niyang form. Kahit makarecover si Kyrie, hindi pa rin kasi alam kung mawawala yung kanyang quickness at speed na ginagamit niyang arsenal kapag nasa game. Yung kasi ang malaking advantage ni Kyrie.